tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Water cannon, kind of guard. Busog ka sa balita. Dito sa Balitang Hapon. Trahedya sa Taytay Rizal, 3 po ang patay matapos araruhin ng isang closed van. Arestado ang driver na nakaidlip daw habang nagmamaneho. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sumampas sa gutter ang isang closed van sa bahagi ng C6 Road, Barangay Santa Ana, Taytay Rizal kahapon. Sa isa pang CCTV video na kuha ng isang junk shop, kita ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan hanggang sa sumalpok ito sa gilid ng kalsada. Naglabasan at nagsigawan ng mga tao. Limang tao ang nabangga at nakaladkad ayon sa pulisya. 3 sa kanila namatay. Nasa ospital naman ang 2 na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pagdating ng ambo namin ay nakita nila na may nakahandusay na 2 lalaki sa tabi ng C6. Tapos ang sa ilalim ng van may 2 lalaki nakahandusay din doon. Wala nang buhay. Tapos nakita namin na duguan na. Yung 4 na biktima ay nandun sa may gutter at merong kinakalas na bagay para ibenta dun sa junk shop. At yung pang-5 biktima, nandun din sa tapat ng junk shop, pero nakaiwas siya dahil nakita niya yung truck na paparating na sobrang bilis. Damay sa insidente ang isa pong bahay at 2 katabing tindahan. Ayon sa kaanak ng isang nasawi, dito po nakaupo yung kanyang pamangkin na bigla na lang nabangga at naararo ng closed van hanggang sa makarating po sa bahaging iyon na kinatitirikan ng mga kandila. Nung narinig ko na yung kumalampag, lumabas agad ako. Kasi yung pamangkin ko, alam ko dito nakaupo. Tinakbo ko. Pag silip ko ng ganyan, wala na. Nakaladkad talaga siya, naipit. Dala talaga siya ng van. Kasama ng mga ibang tao. Hindi talaga katanggap-tanggap yun. Kasi bata pa yun eh. At siya yun yung inaasahan ng nanay niya na tumutulong dun sa mga kapatid niya. Sa probinsya. Base sa investigasyon ng Taytay Police, galing Quezon City ang closed van at magdi-deliver sana ng mga produkto sa isang grocery store sa Barangay Santa Ana nang mangyari ang insidente. Pero pagdating ho doon sa lugar ng pinangyarihan, base ho sa kanya, naka-idlip siya. Kaya nawala ng kontrol, sumagasa siya doon sa gilid ng kalsada, sa may gutter. Ligtas naman daw ang pahinante at naaresto ang 41 anyos na driver ng closed van. Hindi mo na ako bibigyan ng impormasyon. Impormasyon. Hingi po ako sa ng tawad. Sa custodial facility ng Taytay Police nakadetain ng driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Samantala, nakaburol na ang labi ni Rene Baterbonia sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Bago yan, ipiniramdam ng mga taga-suporta niya ang pagmamahal nila sa kanilang Mr. MVP. Sa pagdaan ng funeral convoy ni Baterbonia sa bayan ng San Francisco, isang water salute ang iginawad habang sumigsigaw ang mga naroon ng MVP. May ilang naging emosyonal. Nag-abang din ang mga taga-suporta sa pagdaan ng funeral convoy sa Prosperidad. Tampok doon ang isang artwork na tribute para kay Baterbonia. Kahit madaling araw na dumating ang funeral convoy ni Baterbonia sa Talacogon, matyagang inabangan niya ng mga residente. Nagsindi sila ng kandila bilang pakikiramay sa itinuturing nilang sports hero ng Davao Region. Nakalagak na sa Municipal Gymnasium ang labi ni Baterbonia. Batay sa advisory ng Talacogon LGU, mamayang 1:00 ng hapon magsisimula ang public viewing sa labi ni Baterbonia. Homicide o hazing ang tinitingnang anggulo ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagkamatay ng Ateneo men's basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng Ateneo sa pananahimik
ng ilang araw kaugnay sa pagkalunod ng dalawa nitong estudyante. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Humarap sa media ang pamunuan ng Ateneo de Manila University. I'm here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We mourn both the loss of life and the shattering of dreams. We mourn the potential that won't come true. To the families of Rene and Divine, we see you. We hear you. Humingi si Father Yap ng paumanhin sa publiko sa kanilang pananahimik at kung bakit hindi pinaharap agad sa publiko ang mga involved sa team building activities sa Aurora. The persons who can shed light on the events of June 8 are also now subject of investigations by the authorities. We recognize that they have their constitutional rights as well, and we intend on respecting those rights. And therefore, we cannot speak on their behalf nor force them to speak at this time. Inanunsyo rin ang pagbibitiw ni na Coach Tab Baldwin at Team Manager Epo Kimpo sa universidad at kanilang sports program. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. But as we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs. Bumuraw ng fact-finding body ang kanilang board of trustees para mag-imbestiga. We don't want to compromise the findings of that committee. Even we, the whole university, will be answerable to that fact-finding group. So far, all available information and accounts on what happened on June 8 show that it was a tragic accident. Hindi sinibot ni Baldwin ang parehong pagpapatawag sa kanya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ang Department of Labor and Employment o DOLE. Homicide o hazing na ang tinutumbok na investigasyon ng CIDG sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Forced calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity. Due diligence was not exercised. Ang head ng athletics department ng Ateneo at mga abogado ang humarap. Kaninong utak talaga? Right now, all direction pinpoints doon sa head coach. And we're not totally exonerating, the investigation is ongoing. Muli raw ipatatawag ng PNP-CIDG ang mga opisyal ng Ateneo basketball team na hindi sumipot. Ito'y para magbigay linaw nga sa nangyaring insidente. Kung di pa rin sumipot, ay sasampahan sila ng reklamong indirect contempt o obstruction of justice. Have they considered na these players are basketball players and not swimmers? And we will also be asking, out of the 7 training staff na kasama, swimmer ba sila? Diba? Or who conducted the CPR? Humiling na ang CIDG na ilagay si Baldwin sa Immigration Lookout Bulletin. Lumabas din sa investigasyon ng CIDG na ang Ateneo basketball team ay autonomous at pinatatakbo independently ng isang foundation. Sa kumpanya umano nakarehistro ang sasakyang ginamit ni Baldwin papuntang Aurora. We will be issuing subpoenas sa SMART to help us shed light also. We will see po sa course ng investigation. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Smart Communications. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA News. Sa isang pahayag nilinaw ng MVP Sports Foundation na hindi nila pagmamayari ang Ateneo Men's Basketball Team. Wala rin daw silang kinalaman sa training program, management, recruitment, coaching at development ng mga student athletes. Nagbibigay lamang daw sila ng pondo sa Ateneo Men's Basketball Team tulad daw ng ginagawa nila sa ibang sports teams. Kinumpirma rin ng MVP Sports Foundation na empleyado ng Smart Communications ang nag-resign na team manager na si Epo Kimpo. Nagsilbi raw sa Ateneo Men's Basketball Team si Kimpo sa kanyang personal capacity. Ateneo raw ang nag-alok na maging team manager ang alumnus nilang si Kimpo. Sa tungkuling yan, ang pamunuan ng Ateneo de Manila University daw ang sinusunod ni Kimpo. Inulan ng yelo ang ilang bahagi ng Southern Luzon. Sa Barangay Punta sa Calamba, Laguna, bumuhos ang maliliit na butil ng yelo kasama ng ulan at pagbugso ng hangin. Naranasan din po yan sa Barangay San Rafael sa Santo Tomas, Batangas.
Ayon sa ilang residente, ito ang unang beses na nakaranas ng hailstorm sa lugar. Sabi ng Pag-asa, karaniwang nabubuo ang hail o yelo tuwing may matinding thunderstorm. Sa mga susunod na oras, posible ang light to moderate rains sa maraming bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May tsansa ng heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Easterlies ang magpapaulan ngayong araw sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa. Sa mga local thunderstorms naman pumuli ang asahan sa iba pang bahagi ng bansa. Sakay ng balsa ang mga mag-aaral na yan para tawirin ang ilog sa El Nido, Palawan. Yan daw ang kanilang ginagawa para makapasok sa paaralan. Ikinababahala ito ng ilang residente at guro roon dahil malakas daw minsan ang agos ng tubig. Nababasa rin daw ang sapatos ng ilang estudyante kapag pumapasok. Ayon sa kapitan ng Barangay Bukana, may pondo na ang LGU para magtayo ng tulay at hinihintay na lamang kung kailan mauumpisahan ang proyekto. Hulikam sa Quezon City ang pagtangay ng isang lalaki sa isang nakaparadang motorsiklo. Ang suspect isinumbong mismo ng mga kaanak niya sa mga otoridad. Balitang hatid ni James Agustin. Nakaparada ang ilang motorsiklo sa bahagi ito ng Sergeant Esguerra sa Quezon City. Masdan ng isang lalaki na lumapit sa isa sa mga motorsiklo at sinakyan nito. Ilang sabit pa na paandaran niya ang motorsiklo, tsaka hinarurot. Ayon sa pulisya, pagmamayari ng isang construction worker ang motorsiklong ninakaw. Pinarada niya yung motor doon sa gilid and babalikan niya sana kasi mag-inspect daw siya. So yung babalikan niya, naalala niya yung susi pala ay naiwan. Eh nung binalikan niya yung motor, wala na yung motor doon sa area. Ito ay may karapan ng manahimik. Sa follow-up operation ng pulisya sa Rodriguez Rizal, natuntun at naaresto ang 22 anyos sa sospek. Mismong mga kaanak niya ang nagsuplong sa kanya sa mga otoridad. Malaking tulong yung CCTV. Simula dun sa area hanggang sa napunta kami sa Tatalon, sa Barangay Tatalon. And doon niya kasi parang may binigay na o may hiniram siyang helmet sa area na yon. So nagtanong-tanong kami, nakilala namin yung relatives niya. Hindi nabawi sa sospek ang ninakaw ng motorsiklo na patuloy na hinahanap ng pulisya. Aminado ang sospek sa nagawang krimen. Ginawa ko po. Kasi po sadyang pangangailangan lang din po namin eh. Saan mo dinala yung motorsiklo? Sa Montalban po. Kausap na po nila yung pinagbentahan ng motor. Pagkano mo nabenta? 14K po. Maharap ang sospek sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Abiso sa mga motorista, epektibo ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, may big-time price rollback sa diesel at kerosene. 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel, habang 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang tapyas sa kerosene. Ang gasolina naman may rollback na hanggang 32 centavos o price hike na hanggang 1 peso and 68 centavos. Depende po yan sa brand at lokasyon ng gasolinahan. Ayon sa Department of Energy, nakakaapekto sa global supply at presyo ang development sa crisis sa Middle East. Stunning si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista sa Mega Ball 2026. Like a movie actress ang peg at OOTD ni Heart na bumagay sa theme ng ball na fashion and film. Ibinida rin ni Heart ang kanyang mga jewelry accessories na siya mismo ang nag-design. Inabot daw siya ng halos 1 taon para magawa ang creation. Ipinasilip niya ang behind the scenes sa pagbuo ng kanyang mga disenyo at obra sa isa sa mga episode ng Heart World 2. Masaya rin siyang marami ang nakaka-appreciate sa kanyang mga obra. Therapeutic din daw para kay Heart ang pagde-design. Sabi pa ni Heart, enjoy siya sa hosting stint niya sa Kapuso game show na The People Have Spoken. Sa gitna ng maraming issue, may ibinahagi rin si Heart sa kanyang mental health care.
Me mentally, I've been going on a cleanse. You kind of have to balance it because at the end of the day, we all got bills to pay and your life and your focus has to keep going. So sometimes I create, my job is to create aspirational posts, but I try to also kind of, in a way, distance I don't live there anymore like before. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang babaeng sangkot umano sa pagbebenta ng malalaswang video ng mga menor de edad online. Ayon sa NBI, Human Trafficking Division, nagsimula ang operasyon sa tip na binigay ng US Homeland Security kaugnay sa mga masiselang video na galing sa Pilipinas na na-recover sa isang naarestong pedophile sa Amerika. Nasagip sa operasyon ang 6 na menor de edad na anak ng suspect. Ang pinakabata, 2 taong gulang lamang. Walang pahayag sa media ang inarestong ina pero itinanggi niya sa pulisya ang mga paratang. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa online sexual abuse and exploitation of children na walang piyansa. Arestado ang isang lalaki dahil umano sa pangmomolestya sa kanyang 12 taong gulang na stepdaughter sa Northern Samar. Base sa investigasyon, nangyari ang krimen noong nakaraang taon. Ginagawa raw ng abuso ang akusado ang krimen tuwing aalis sa bahay ang ina ng biktima para magtrabaho. Sa Pasig natunto ng akusado kung saan siya nagtago ng ilabas ang arrest warrant laban sa kanya. Maharap sa patong-patong na kaso ng statutory rape ang akusado. Wala siyang pahayag. Sa iba pang balita, naniniwala ang ilang mambabatas na ang issue sa liderato ng Senado ang pinakapakay ng special session na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. Balitang hatid ni Ian Cruz. Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Sa bisa ng Proclamation 1318, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso na magdaos ng special session sa June 17. Para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng akses sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law. Ang Kamara, handa raw mag-special session. Si Senador Win Gatchalian, hinikayat ang mga kapwa-senador na magpunta. Bukod sa priority bills, magbibigay daan din ng special session para maaksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbin ditong appointment. Pwede ring magluklok ng bagong Senate President na pwede lang gawin sa loob ng sesyon. Ayon sa Makabayan Block, alam naman ng lahat na higit sa kahit anong panukala, ang special session ay para talaga sa Senate leadership change. Dapat daw itong bantayan ng publiko. Anumang pagbabago sa liderato ng Senado ay hindi dapat makaabsuelto sa mga senador na naharap sa kasong korupsyon. Matatandaang ipinipilit ni Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Pero giit ng tinaguriang new majority, pinabakante na nila ang pwesto. Ang sabi dati ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na maayos muna ang gusot bago siya magpatawag ng special session. Ngayong nagpatawag na ang Pangulo ng special session, hinihinga namin ang pahayag ng Malacanang kung sa mata ng Pangulo ay naayos na ang agawan sa pwesto. Itong weekend, pumukaw ng atensyon ang pahayag na ito ni Senador Joel Villanueva. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana nga, meron kaming 13 talaga. Dahil ang alam ko dyan, yung pagkabasa ko, yung isa na mag-a-attend lang daw po, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So, mag-a-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin. Si Senator Joel po yun, sir, no? Opo. Hinihinga namin ang pahayag si Villanueva. Gayun din si Senador Alan Peter Cayetano at kanyang mga kaalyado. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. Update po tayo sa magkahalong galaw sa presyo ng produktong petrolyo kasabay ng posibleng kasunduang pangkapayapaan ng Amerika at Iran. Makakausap po natin si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
Magandang tanghali po sa inyong programa, Ma'am Connie, at sa ating mga kababayan po. Sir, kamusta ho ba ang kabuuang supply ng diesel at gasolina sa bansa ngayon? Sufficient pa rin as usual na maintain ho yung above 40 days supply ho natin ng gasoline, diesel, LPG. Ang kerosene nga ho, hindi ho bumababa ng more than 100 days supply ang kerosene ho natin. I see. Pakipaliwanag lamang po no, para doon sa medyo nalilito, bakit daw hindi pare-pareha sa lahat no, at depende sa kumpanya at lokasyon yung adjustment sa presyo po ng gasolina ngayong araw? Hindi ho kasi ang nagsimula tayo sa mandated na isang figure lang ho ang adjustment kada type of product. But for the past 2 weeks, inalaw na ho ng Department of Energy yung range. Kasi nga, napag-usapan ho ito na for how many weeks with the oil industry na meron ho talagang diferensya sa premium, sa freight, sa insurance, at of course doon sa product. Kasi magkakaiba yung PEDSA, magkakaiba din yung volume ng ordering ng produkto ng mga ng mga oil companies. Kaya dahil doon, inalaw ho natin yung isang ng range. At napag-agrihan with the oil industry na meron hong aabot halos na allowable adjustment na around 2 peso na range sa adjustment. Kaya meron ho talagang mula from one figure up to a maximum of figure yung binibigay ngayon na allowable adjustment. At hindi naman ho ito prone para maabuso kaya? Dahil kung pasok sila doon sa range, treated po yan na tama yung adjustment na yan. Pero Ma'am Connie, hindi pa ho ito full-blown na market-based. Kasi ito pa rin ay kinocompute pa rin ng DOE at mandated pa rin sila sumunod doon sa range. I see. Kailan ho direktang mararamdaman kaya sa presyuhan ng diesel at gasolina sa bansa yung napapabalitang kasunduan nga po ng Amerika at Iran na pipirmahan na sa Biyernes? Definitely, no. Inaasahan natin na sa susunod na linggo, meron na hong epekto ang pangyayari sa peace talk na yan at agreement with the US and Iran. Ang hindi lang ho natin matansya kung magkaano ang magiging rollback. Pero definitely nakikita namin sa unang araw pa lang malaking rollback na ho ang nakikita namin. At kung magpatuloy ho itong talaga magandang ugnayan ng Iran at Amerika, may chance ho kayang babalik pa sa dating presyuhan yung ating pong diesel at gasolina. 40 o 50 pesos ang kada presyo po di ba noon? Tayo ngayon, ang range natin ngayon ng prices sa diesel ay nasa 70 to 90, no? Yes, as high as 90. Pero kadamihan na ho talaga nasa 70 territory to a little bit above of 80. So, halimbawa lang may 10 peso na rollback. Balik na ho tayo sa 60 territory. Hindi pa ho yan kapareho nung una na nasa 50 to 60, as high as 70 nung before the crisis, pero ang 60 to 70 ay malapit na ho. Ang inasahan ho natin by next year, 6 to 12 months na adjustment sa nangyaring gulo na to, ay baka ho mapanumbalik na yung normal na supply from Persian Gulf at makabalik tayo doon sa 50 territory. Pero for now, ang asahan ho natin from 6 months to 12 months from now, baka nasa 70 ho tayo at 8 to 80 territory. Maswerte na ho tayo kung matuloy pa yung pag-rollback, baka umabot tayo ng mga 60 territory. I see. So, definitely within the year, hindi pa ho natin ma-achieve, sabi nga, yung dating presyuhan. Yes, next year na sana. Yes po. Okay. Next year siguro, baka makabalik tayo sa 50 territory to 60. Ayan, kami ho'y mananalig. Hanggang kailan ho magpapatuloy itong 10 pesos na fuel subsidy kada litro sa PUV divers po natin? Medyo matagal pa to, no, kasi in fact dinagdag na sa programa yung plano na isama na yung Department of Agriculture. Inuuna ho natin yung mga trucks at saka delivery
vans na ginagamit to transport agricultural products, yung mga gulay, sibuyas, kamatis. So ito ho yung mga inuuna ng Department of Agriculture. Kaya mukhang wala pa ho talaga dahil magsisimula pa nga lang ho ang dagdag na component nitong mga beneficiary, which are the trucks and delivery vans transporting agricultural products. So, hindi pa natin makikita for the meantime yung hangganan o katapusan nitong 10 peso subsidy per liter ng government. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Thank you. Magandang tanghali ulit sa lahat. Yan po naman si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol kagabi ang Glan, Sarangani. Ayon sa PHIVOX, ang nasabing pagyanig ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol sa probinsya nitong June 8. Natukoy ang epicenter 18 kilometers timog silangan ng Glan. Pinakamalakas na intensity kagabi ay intensity 5 na naramdaman sa Kiamba, Sarangani, Davao Occidental at sa General Santos City. Umaabot na sa mahigit 6,000 aftershocks ang naitatala ng PHIVOX kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol. Base sa pinakabagong datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nito pong alas 8 ng umaga, 68 na ang huling bilang ng mga nasawi sa lindol. Patuloy na bineberipka ang nasabing bilang. Aabot naman sa mahigit 1,000 ang mga sugatan habang mahigit 30 ang pinaghahanap. Nagtungo sa tanggapan ng PNP-CIDG ang ilang dating players ng Ateneo Men's Basketball Team para magbigay ng pahayag tungkol sa sinasabing annual team building activity ng koponan. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, pasado alas 9 ng umaga ng sunod-sunod na magdatingan dito sa may tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga dating manlalaro ng Ateneo de Manila University Blue Eagles Basketball Team. Ito ay matapos silang imbitahan ng CIDG para magbigay ng kanilang pahayag patungkol sa kanilang nalalaman at karanasan sa sinasabing annual team building activity ng nasabing tupunan under the leadership ni Coach Tab Baldwin. Sa mga sandaling ito ay natiling nasa loob ng CIDG ang aabot sa 10 dating manlalaro ng Ateneo. Ilan sa kanila ay mga manlalaro ng Professional Basketball League. Samantala, patuloy namang nakaantabay ang mga kasamahan natin mga mamahayag sa labas ng CIDG para sa anumang update kaugnay ng isinasagawang investigasyon. Connie? Oscar, meron ba tayong information kung darating din sa CIDG si Coach Tab Baldwin ngayon? Connie, parang kaugnay niyan parang malabo, no? Kasi parang ang imbita for today ay yung mga dating manlalaro ng Ateneo Blue Eagles. Bagamat may nakuha tayong information na hindi pa kumpirmado na baka sa Biyernes pa inaasahan ang pagdating ng ni Coach Tab Baldwin. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Patay ang isang guro sa Bacolod City matapos bugbugin at painumin pa ng muriatic acid ng kainumang college student. Ang posibleng ugat ng krimen sa balitang hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Duguan at may mga paso sa mukha ang bangkay ng isang lalaki nang matagpuan sa loob ng kwarto sa Bacolod City gabi nitong Biyernes. Ang biktima, 38 anyos na guro sa high school. Ayon sa Chief Tanod na isa sa mga unang rumesponde, naabutan pa nila sa loob ng bahay ang suspect. Pagsulod, nakita iya ang isa katawo nga nagaguyod sa isa man katawo, gahublas pa, nasunugid sa kag tido nag-ako man sa nga kinastigo ya anay antis siya ginpainom muriatic acid. Nagtangka pa raw ang suspect na umakyat sa bubong ng bahay para makatakas. Sulod siya sa CR, kikilagsaka sa sir sa babaw kisame. Nagrinungkado lang ato. That time way rigid sa siguro gawaan. Pagkadugay-dugay may nawasak naman nga nawasak ang kisame kay ti metal paring. 3 times sa nagsaka sa ato para tadi malagi. Nahuli rin kalauna ng suspect na isang college student. Batay sa investigasyon, nag-inuman umano sila ng biktima. Doon na raw nangutang ng pera ang suspect. Bagay na tiniting ng anggulo ng mga pulis.
Hindi nagbigay ng pahayag sa news team ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Nakatakdang sumailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Adrian Pretos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA News. Nahulog sa sapang isang SUV sa Badoc, Ilocos Norte. Nakabaliktad ang sasakyan ng datna ng mga residente at mga otoridad sa Barangay Santa Cruz. Patay ang 2 pasahero ng SUV. Sugatan naman ang driver at 3 iba pang sakay. Ayon sa pulisya, nakaidlip ang driver habang nagmamaneho. Naiahon na ang nawasak at nayuping SUV. Sinisikap pang kunan ng pahayag ang driver. Gayon din ang iba pang sangkot at kaanak ng mga biktima. Sa iba pang balita, iniimbestigahan ng PhilHealth ang ulat na isa inilang miyembro ang naospital at namatay pero hindi binigyan ng benepisyo dahil hindi raw siya nanatili sa ospital ng mahigit 24 oras. Balitang hatid ni Darlene Kai. Sa bisperas ng college graduation ng anak, namatay sa brain hematoma o pagdurugo sa utak si Marvin Sulit. Hindi umano nila kaya ang 4 na milyong pisong gasto sa surgery sa unang tinakbuhang ospital at ang hinihinging 1 milyong pisong deposit sa ikalawa. Heartbreaking ito ayon sa asawang si Lourdes pero wala silang magawa bilang ordinaryong pamilya na sapat lang ang kinikita sa araw-araw. Pero lalong ikinasama ng loob ni Lourdes nang sabihan siyang hindi eligible o hindi makakakuha ng PhilHealth benefits ang kanyang asawa dahil wala pa siyang 24 oras sa ospital. Himutok niya, ano pang silbi ng ilang dekadang kontribusyon ni Marvin kung hindi naman magamit ang mga benepisyo kung kailan pinakakailangan. Tumanggi na sa panayam si Lourdes pero nagpasabing sana magbago ang healthcare system sa Pilipinas. Paglilinaw ng PhilHealth, binago na ang dating patakaran na nagsasabing walang PhilHealth benefit kung wala pang 24 oras sa ospital ang pasyente. Nagkaroon tayo ng tinatawag na outpatient emergency room benefit package. Less than 24 hours ay kino-cover na yan ng PhilHealth. Kung halimbawa, matatransfer ka, na-admit ka, matatransfer ka in less than 24 hours, meron din tayong polisiya on those. Kung katulad nito na namatay, meron din tayong polisiya. Base sa implementing guidelines for the PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit Package Facility-Based Emergency, covered ng benepisyo ang mga serbisyong binigay sa beneficiary na nasa emergency setting kung na-discharge siya sa loob ng 24 oras na pagkakapasok sa emergency department o kaya kung pumanaw siya sa emergency department bago pa ma-admit sa ospital. Especially, particularly for this case, meron po tayong pakete or benepisyo na pwedeng i-apply. Kung may benepisyong dapat natanggap ang yumahong PhilHealth member, ang tanong ano ang nangyari. Yan ang inaalam ngayon ng pamunuan ng PhilHealth. Kaya hinihingi nila yung kumpletong mga dokumento at mga impormasyon mula sa pamilya at pamunuan ng ospital para makumpleto ang kanilang investigasyon. Habang wala yan ay di pa masabi ng PhilHealth kung sino ang nagkulang. Siguro nagkaroon lang po ng misinterpretation. Hindi ko po alam kung ito ay sa ospital or sa amin din mismo dahil baka kailangan nating i-check. Hinihintay pa namin ang sagot ng 2 ospital na nabanggit ni Lourdes. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News. Sa halip na tubig, apoy ang lumabas sa posong yan sa isang palayan sa Dueñas, Iloilo. Ayon sa caretaker ng lupa, gagamitin sana ng mga magsasaka ang poso para sa kanilang mga pananim. Kinordonan ng Bureau of Fire Protection ang lugar at pinaiiwas doon ang mga tao. Ayon sa pagsusuri ng Environmental Management Bureau ng DENR Region 6, may na-detect na 10% volume ng methane sa poso. Ang methane po ay isang highly flammable gas kaya binalaan ang mga residente na iwasang manigarilyo at huwag magsindi ng apoy. Patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang poso. Pag-uusapan daw ng House Prosecution Panel kung magmomosyon sila sa Senate Impeachment Court para ibaba ang kinakailangang bilang ng boto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Lead Public Prosecutor Jervil Luistro, 22 na lang ang base number ng Senado dahil nagtatago si Senador Bato de la Rosa at nakakulong naman si Senador Jinggoy Estrada.
Ayon sa saligang batas, 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para makonvict ng opisyal sa isang impeachment trial. Sabi ni Luistro, kung 22 lang ang mga senador, 15 lang ang dapat na kailangang boto. Kahapon, isinumite na ng House Prosecution Panel at Defense Team ng BISE ang kani-kanilang pre-trial brief. Sa Huwebes, June 18, maghaharap sila para sa pre-trial conference kung saan pag-uusapan ang mga gagamiting ebidensya, argumento at ihaharap na testigo sa paglilitis. Sa paghimay ng GMA News Research sa Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Mans Carpio, lumalabas na tumaas ng mahigit 11% ang net worth o yaman ni Duterte at Carpio nitong 2025 kumpara noong 2024. Balitang hatid ni Oscar Oida. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manasseh Carpio para sa taong 2025, mahigit 98 million pesos ang idineklara nilang net worth. Mas mataas ng mahigit 11% sa idineklara nilang net worth noong taong 2024. Pagdating sa total assets, nasa mahigit 122 million pesos ang idineklara ng mag-asawa. Tumaas ng halos 25%. 81 million pesos sa kanilang assets ay real properties, habang 41 million pesos naman ang personal properties. Dalawang bagong property ang nadagdag sa mag-asawa noong 2025. Isang condominium na may parking slot sa San Juan City at isang commercial building sa Davao City. Tumaas naman ang halaga ng motor vehicles ni Duterte at Carpio. Walang itinalang cash on hand at cash in bank sa SALN ng BISE, pero may 16 million pesos siyang idineklara sa ilalim ng others item. Sa isang interview noong Abril, sinabi ng abogado ng BISE na si Attorney Michael Poa na sa SALN mula 2019 hanggang 2024, hindi nilagay ni Duterte ang cash nito bilang cash on hand dahil lumped o isinama na umano sa ilalim ng others. Pagdating naman sa liabilities, pareho nang nagdeklara sina Duterte at Carpio. Di gaya noong 2024 kung saan si Carpio lang ang may creditors. 24 million pesos ang idineklarang liabilities ng mag-asawa nitong 2025. Mas mataas kumpara sa liabilities nila noong 2024. 10 business entities naman ang idineklara ng mag-asawa. 8 ang idineklara ni Carpio habang 2 ang kay Duterte. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA News. Hindi pinapapasok sa isang events place sa Mandaluyong ang ilang personalidad na dadalo dapat sa sinasabing pagdinig ng Cayetano Block ngayong araw. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Romy, patuloy tayo nag-aabang dito sa isang events place sa EDSA Mandaluyong kung saan magaganap daw ang sinasabing Leading Committee hearing ng Cayetano Block. Pero kahapon pala, sinabi ni DRC Chair Erwin Tulfo ng Gatchalian Block na hindi interesado ang sinabi ni Michael Pensor na pagdinig. May sila Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta nagsabi ang kanilang kampo na walang abiso sa kanila usil sa isang Blue Ribbon Committee hearing. Wala tayong nakita ng Senador dito, maliban na kay Senador Aimee Marcos na natinibing sa sinasabing pagdinig sina Travis Wilson at Attorney Ferdinand Topacio. Kanina, sinabi ni Senador Aimee Marcos na naghahanap sila ng mapayapang paraan para matuloy ang flood control hearing. Dahil naman sa init, nagkaintan din ang ilang taga-liga at mga vloggers. At kanina ay pinapasok na na ilang mga media papasok sa loob. Pero sa ngayon ay hindi pa lahat papasok dito. Kaya pinakasariwang balita mula rito sa Mandaluyong. Maraming salamat, Ian Cruz. Nagliwanag sa ganda ang isang simbahan sa Angeles, Pampanga para ipagdiwang ang isang milestone. Nagmistulang giant canvas ang harap ng Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary. Diyan kasi nakaproject ang iba't ibang tagpo sa makulay na kasaysayan ng simbahan. Bahagi yan ng pagdiriwang kasunod ng proklamasyon nito bilang isang Minor Basilica noong June 10. Kasabay ng live projection, nagkaroon din ng pagtatanghal ang isang dance troupe.
Nominated ang ilang bida ng The Master Cutter at Kamao sa Seoul International Drama Awards 2026. Gunning for Outstanding Asian Star Philippines si Atoy actor Ding Dong Dantes. Gayon din ang leading lady niya sa The Master Cutter na si Max Collins. Back in 2020, nagwagi na si Ding Dong ng Asian Star Prize sa SDA dahil sa kanyang pagganap sa Philippine adaptation ng Descendants of the Sun. Mula naman sa cast ng Kamao, nominado rin sa Outstanding Asian Star in the Philippines sina Anton Benzon, Roy Benzon, Katrina Halili at Ami Austria. Fan voting ang SDA sa pamamagitan ng Idol Champ application hanggang July 14. Sa October 8 ang awarding sa Seoul, South Korea. Kinuyog ang isang lalaki na mga kapwa menor de edad sa Barangay San Vicente sa Angono, Rizal. Sa kuha po ng CCTV, makikita ang pagdating ng mga lalaking yan sakay ng isang tricycle noong Sabado ng gabi. Pumunta sila sa isang kainan. Tinabihan ang 17 anyos na biktima at saka sinuntok. Doon na binugbog ng 5 binatilyo ang biktima. Agad inawat ng may-ari ng tindahan ang mga kabataan at hinuli ang isa sa mga umatake sa biktima. Ayon sa kapitan ng barangay, may dati na umanong atraso ang biktima sa mga sumugod na binatilyo. Sinuntok daw kasi ng biktima ang kanilang kaibigan noong nakaraang buwan. Na-turn over na ang nahuling menor de edad sa MSWD o nakatakdang magharap sa barangay ngayong araw ang 2 kampo kasama ang kanilang mga magulang. Kahapon, sinampahan na ng reklamo ng biktima ang 3 pang menor de edad na taga-barangay Kalayaan. Wala pa silang pahayag. Pauwi na sa Pangasinan ng isang group of friends mula sa Baguio City. Pero imbis na strawberry, banana split yata ang pasalubong. Si Youth Cooper Romar Infante ang uri ng kaibigan na hindi lang masasandalan. Kung kailangan niyo pong magpa-reserve ng upuan sa bus, siya ang the best na lapitan. Ang paraan niya para ma-secure ang seat di mag-split. Yun nga lang, nang magpreno si Manong driver ay muntik na yatang magkapalit ng mukha si Romar at ang upuan. Pero bago raw kayo magtaas ng kilay, POV lang yan at wala namang pasaherong naghihintay na makaupo. Huwag nyo rin daw pong gayahin si Romar dahil ang stunt ay para lang sa gaya niyang main character. Parang nahirapan ako para sa kanya. Diba? Ingat ha. At yan po ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sisos. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampe. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.